Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Magandang gabi ngayon dito sa Pilipinas. At hanggang ngayon, ang oras ay 11 o'clock, 11:10 PM dito sa Pilipinas ay tuloy-tuloy pa ang hearing sa Quad Committee dito sa Kongreso. Saludo sa ating mga congressmen na hanggang ngayon ay nagtatrabaho pa sapagkat marami talagang dapat halongkatin, maraming dapat kausapin na mga testigo na nagbibigay ng kanilang mga testimonies tungkol dito sa war on drugs ng ating former President Digong Duterte. Kudos ating mga congressmen, kasama na sila Congressman Dan Fernandez, si Congressman Paduano, Congressman Barbers, at Congressman Abante. Maraming salamat po sa inyong serbisyo sa ating bayan. Kasama na po rito ang iba pang mga congressmen na hindi humahawak ng chairmanship pero nandito rin po sa hearing para mag-participate at magtanong at magbigay ng kanilang mga matatalinong pagko-cross-examine sa ating mga testigo. Maraming salamat po sa inyo mga congressmen. Kasama na po rito, special mention, si Congresswoman Luistro. Saludo po sa inyong lahat. At mabuti naman po at pinapakita nyo sa ating mga kababayan kung paano ang tamang pagko-conduct ng hearing, ng investigation dito sa napaka-importanteng issue. Sapagkat mga kababayan, mga kapatid, ay hindi po biro ang issue na ginagampanan o tinatrabaho ng ating mga congressmen. Sapagkat libo-libong mga mamamayang Pilipino ang nabiktima ng war on drugs noong nakaraang presidency ni Digong Duterte. Kaya maraming salamat sa ating mga congressmen na hindi hinihintuan at hindi nila tinitigilan ang trabaho nila para lang mailabas ang katotohanan tungkol sa mga nangyari noong nakaraang presidency ni Digong Duterte. Hindi po biro ang libu-libong namatay na wala man lang tamang investigasyon, tamang pagharap ng ating mga kapulisan na dapat sana ay magbibigay ng mga police report ng mga blatter at kung ano-ano pang mga dapat ginampanan ng mga pulis. At of course, naiintindihan natin sapagkat ito nga ay policy nung nakaraang administrasyon. Kaya nalalagay din sa hindi magandang posisyon dahil nga sa policy nung nakaraang administrasyon. At yan po ang nakakalungkot na katotohanan. Pero doon naman sa ating dalawang magigiting na senador na nasasangkot at mga directly ini-implicate na mga witnesses na sina Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa, ating mga senador. Alam niyo po, hindi na biro ang mga testigo na nag-i-implicate sa mga pangalan ninyo. Lalong-lalo na ang mga testigong mga dating insider na talagang may mga first
hand information na pwedeng magkwento tungkol sa inyo mga participation doon sa programa ng dating presidenteng Digong Duterte. Sino-sino ito? Ito ay sina Matubato, si Las Cañas, si Colonel Garma, at Colonel Leonardo. Ito po ay mga insider. Baka nga may nakakalimutan pa ako. Pero ito yung mga insider na may mga kanya-kanyang kwento na nagtuturo na kayo, Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo, ay may mga participation dito sa programang ginawa ng former president. Kaya ako kinikilabutan tuwing makikita ko kayo sa Senado, lalong-lalo na yung nakaraang hearing kung saan bumangka kayong dalawa. At meron pa kayong mukha para ipagtanggol ang mga sarili ninyo. Hindi ko maintindihan kung nasaan ang delikadesa. Oo, hindi pa korte ang Senado, hindi korte ang Kongreso. Pero ang mga taong nag-i-implicate sa inyo ay mga insider. At wala ako nakikitang motibo para sa kanila para kayo ay labanan at ituro. Unang-una, mas powerful kayo sa kanila. Ano ang kanilang magiging mga motivation para ituro kayo? Kung hindi naman totoo ang kanilang mga sasabihin. Kaya Senador Bongo, Senador Bato de la Rosa, alam nyo, meron pa kayong mukha para humarap na naman sa bagong eleksyon sa 2025. Humihingi na naman kayo ng bagong mandato, bagong mandate sa mga Pilipino. Samantalang, ang pangalan nyo ay nai-implicate dito sa karumal-dumal na krimen. Grabe itong accusation sa inyo. Nagagawa nyo pang humarap sa taong bayan at humarap na naman kayo ng panibago para sa eleksyon ng 2025. Gusto niya na namang ma-elect ng mga senador. Nasaan ang delikadesa nyo? Hindi lang yan. Hindi lang naman sila. Ito mga insider lang ito. Merong pang mga ibang personality na wala rin ako makitang motivation, wala akong makitang dahilan para ituro kayo. Kung hindi totoo na kayo ay sabit talaga dito sa mga ginawang krimen ng nakaraang administration. Ito nung sila Colonel Padilla. Ito yung warden ng Davao Penal Colony na kung saan 3 Chinese na mga drug lords ang pinatay dito. At ito tinuturo niya talaga. Nung una nga ito, nagmamatigas ito. Although mukhang mabait yung mama, pero dahil nga sa testimony ni Regina Garma ay wala na rin siyang choice. Kundi itinuro na rin si Digong Duterte na siyang nag-utos para tirahin yung 3 Chinese. Trinabaho yan, pinatay doon sa loob ng kulungan. At itong si Colonel Asierto, isa rin ito na nagwe-witness at itinuturo yung side nga ni Duterte na may kinalaman tungkol sa pag-iimporta ng mga droga. Particularly itong si Michael Yang. Ito ang nag-imbestiga at nabundol niya nga ang pangalang Michael Yang na siyang may kinalaman sa pag-iimporta ng droga. At ito nga, sa maikling kwento, ito ay naging wanted kay Digong Duterte dahil nga itong si Michael Yang ay close sa dating presidente. So, hindi basta-basta. Hindi ganoon kasimple yung mga taong
nag-aakusa diyan sa kampo ni Digong Duterte. Kasama na kayo rito. Bato de la Rosa at Bongo. Is na rin dito si Kevin Espinosa na kung saan ang tatay niya ay pinatay din sa kulungan. Ito naman, direktang itinuturo si Senador Bato de la Rosa na siyang nag-pressure sa kanya at nag-threaten sa kanya para lang ituro gawan ng kaso the former Senator Laila de Lima. So ganon yung mga klase ng mga witnesses na lumabas na mula kay Presidente Digong Duterte, kay Bongo, kay Bato de la Rosa, kayo ang mga ini-implicate na mga taong ito. Si Senator de Lima, the former senator, ang dami niya ring alam tungkol sa inyo dahil nga itong nag-iimbestiga ng mga panahon na mayor pa si Digong Duterte. Muntik pa ngang nayari ito. Muntik na patay ito. Maswerte na rin lang at nalusutan niya yung assassination plot sa kanya. Isa pa na nag-i-implicate dyan sa kampo ng mga Duterte. Itong si Jimmy Guban. Ito yung intelligence officer ng customs. Siya ang nagtuturo dito naman kaila Mans Carpio, kaila Pulong Duterte at kay Michael Yang. So ito, dugtong-dugtong ito. Mga mahal na senador, Bongo at Bato de la Rosa. Halos lahat ng mga kadikit ni Digong Duterte sabit ayon sa mga taong ito. Alam nyo, kung sa ibang bansa ito, kung sa Japan at sa ibang bansa pa, itong dalawang ito nag-resign na ito sa kahihiyan. Pero hindi ko maintindihan saan humuhugot ng kapal ng mukha ang mga ito at hanggang ngayon humaharap pa sa taong bayan, pinaninindigan na wala silang kasalanan. Ganito karami ang nagwi-witness na. At hindi mga pipitsuging testimony. Hindi mo makikitaan na imbento ang kanilang mga testimonies. Hindi simple ang mga sinasabi nila. Matindi ang accusations at hindi gawa-gawa ang kwento. Makikita mo talaga na nanggagaling sa puso at galing sa isipan nila yung mga nangyari at mga ikinikwento nila. Tulad ni Ruina Garma. Talagang may alam siya. Talagang umiiyak siya nung nagkwento siya tungkol dito sa mga nalalaman niya. Kaya Senator Bato, Senator Bongo, for delikadesa, dapat ngayon nag-resign na kayo. Ang ginawa niyong investigasyon sa Senado, nakakahiya lalo. Tinatangan niyo ang taong bayan. Alam na alam namin, mga taong bayan, na isa kayo sa mga inaakusahan. Kayo ay mga principal players doon sa war on drugs. And yet, nagagawa niyo pang humarap sa taong bayan at gagawin niyo pang humarap sa 2025 para magpa-re-elect kayo. Ang kakapal naman ang mukha niyo. Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha at tibay ng sikmura para iharap ang mga sarili niyo, i-offer na naman ang mga sarili niyo for re-election next year? Samantala mga prime suspect kayo. Wala na ba talagang delikadesa at tayong mga Pilipino? Sobra naman. Hindi naman biro-biro ito. Ilang witnesses na ang nagko-corroborate. Ilang witnesses na ang nagtatagpo-tagpo ang mga testimonies. Hindi ganun kadali. Hindi sila nag-usap-usap. Iba-iba pinanggagalingan ng kwento pero nagtatama-tama. And yet,
nandiyan pa rin kayo, ang kakapal ng mukha nyo para humarap sa taong bayan, sasabihin nyo, wala kayong nalalaman. Hindi nga korte ito. Hindi pa korte ang Senado, hindi korte ang Kongreso. Pero for delikadesa, na ina-accuse kayo ng mga taong ito, nagagawa nyo pang humarap, nagagawa nyo pang kumandidato uli. Pambihira. Aantayin na lang natin ang arrest warrant. By that time, tsaka na lang kayo titigil. Pero tingin ko hindi pa rin kayo titigil eh. Hanggat hindi na papatunayan sa korte na guilty nga kayo. Okay, totoo naman yan. Hindi pa kayo guilty unless proven otherwise. Pero, for delikadesa, sa dami ng mga nagte-testify, sa dami na nagsasabi na involved kayo dito, dapat hindi na ganyan ang mga ina-action ninyo. At the very least, nag-resign na kayo. Kaya sa mga posisyon ninyo dahil nakakahiya itong mga ina-accusation sa inyo. Kaya lang wala nga siguro sa ating ganun eh. Walang delikadesa. Pero hindi naman lahat ng tao katulad ninyo na walang delikadesa. Sana makapag-isip-isip kayo at sa kahuli-ulihang sandali maipakita ninyo ang pagiging gentleman ninyo, ang pagiging maginoo ninyo, ang pagiging makabayan ninyo, at pagiging macho ninyo. Tanggapin ninyo na matindi ang mga paratang sa inyo at magsipag-resign na kayo. Yan po ang aantayin ng taong bayan. Sa kahuli-ulihang sandali, ipakita ninyo ang pagiging macho ninyo. Hindi yung macho na walang katuturan na puro yabang. Dito ipakita ninyo na macho kayo dahil haharapin ninyo yung mga paratang sa inyo at magre-resign kayo sa posisyon ninyo dahil ayaw nyong maging dahilan yan para hindi magkaroon ng parehas hindi parehas na investigasyon. Katulad nga ng ginawa nyo sa Senate hearing, hindi parehas ang ginawa nyo. Accused kayo, pero kayo ang nagko-cross-examine doon sa mangilan-ngilan na witnesses. Mabuti na nga lang, hindi nakarating ibang witnesses nyo, kundi kahiyaan yun. Dahil madidiin talaga kayo kung nandoon sila Ruyina Garma, nandoon sila Leonardo, nandoon sila Kerwin Espinosa at ang iba pa. Sigurado ko madidiin kayo. Sigurado ko hindi lang bulyaw ang aabutin sa inyo ng mga yan. Ini-intimidate ninyo eh. Kahit nga nung mga opening statement nyo pa lang. Ito si Senator Bato, mataas na boses. Intimidating ang ginagawa nyo. Nag-i-intimidate na kayo. Kaya nga, ang challenge ko sa inyo, ang challenge ng taong bayan sa inyo, maging gentleman kayo. Maging macho kayo. Dito nyo gamitin yung tapang ninyo. Magsipag-resign kayo dahil hindi biro ang accusation sa inyo. Libo-libong Pilipino ang namatay sa programa ni Digong Duterte. Hindi biro ang accusations na yan. Karumal-dumal na krimen yan. Hindi yan basta-basta krimen lang. Karumal-dumal yan. Dahil libo-libo ang namatay. For delikadesa, magsipag-resign na kayo. Yan lang muna po mga kababayan, mga kapatid. At doon sa mga bago pa lang dito sa channel ko, please subscribe and kindly hit the notification bell, the like button, and kindly share this video para marami makaalam tungkol dito sa ating mga importanteng issues na pinag-uusapan ngayon dito sa ating. Thank you so much at magkita-kita tayong muli.